Okay guys, dire-diretso na tayo para sa may second video. At kung na-miss nyo yung first video natin, so pwede nyo balikan sa may channel, no? And of course, shoutout sa mga viewers at mga nagla-likes, mga nagko-comments, ayan, sa mga videos natin. So medyo busy na kasi kaya hindi ko na po na-check at hindi na rin po ako nakakapag-reply. Pero minsan, of course, binabasa ko din yan, no? So, thank you po sa walang sawang nyo, suporta sa ating channel. And of course, don't forget to subscribe, kung di ka pa nakasubscribe. Tapos, pakipress na rin yung notification bell para palagi ka manonotify sa mga videos na i-upload natin. So, quick update lang tayo. Let's start with SEC. So, ano ba meron dito? So, as of now, medyo nagkaroon ng week dito, no? Mas mahaba na yung sa babang week compared dun sa may taas. So ngayon, pagka sinilip natin to sa daily chart guys, ayun, so medyo naging berde, no? So as long as na mag-stay tayo dito, ayan, sa may green box papataas, we are safe. And remember, ang pinaka-goal for SEC is mag-breakout sa 36. So, bakit dun sa may 36? Kasi yun yung naging ceiling before. Retest, okay, bago mag-dump. Retest bago mag-dump. So, right now, so yung pong play na yun ang i-look forward natin for SEC, ano? So, let's see. Pero for me, may chance na to na mag-retest, guys. So, of course, it takes time. So, maybe this Q4, somewhere sa December, guys, tingnan natin. Kung talagang bullish to, so why not? Baka this October or sa November, mag-retest na to, guys. No? So, as of now, same pa din, sideways pa to, guys. So, once na mag-breakout nga do sa may 36, sobrang solid nung kanyang structure. Ayan. So, bakit? Kasi matagal na tong ranging, guys. And remember, pag mas matagal, mas mataas. Okay? Yung rally. Ayan. Next po natin, SEC, tas DMC. Check natin. Of course, sa weekly chart muna tayo. Medyo pulado. And remember, yung support na sinabi natin before, 11.2 or sa 11.3, basta pasok dun sa may green box, guys. And of course, hindi pa rin po natin inaalis yung natin dito, trend line since 2021 yan. Pwede pa rin ma-hit. Okay? Somewhere here sa, of course, mag-adjust tayo na konti. 10.7 to 10.85. Okay? So, speaking of DMC, medyo, of course, matagal na rin itong walang breakout, since 2018 pa nga ito So, galing dito, from 2017, okay, tapos medyo nagrally ng slight ng 2018, then after that, wala na. Okay, hanggang 2020. Parang naging pa nga yun. Extension pa yung nagkaroon ng COVID for DMC. Then, ayun na. Naka-recover na siya. Then right now, medyo sideways. Okay? So of course, katulad na iba, katulad ni SEC, kailangan natin ng breakout dito no? And yung na yun, breakout price na yon somewhere here sa loob ng green box malapit sa 12.7. So ito yun, guys, kasi dito before na may mga rejections. Okay, kaya this is very significant resistance for DMC. Okay, so pagka nag-breakout doon, solid. Ayan, kasi matagal na siyang walang breakout sa sa price na yan.
Okay, palagi nare-reject. So far yung support, so of course may confluence tayo dito somewhere here sa 11.25. So yung 200 malapit lang din doon sa may green box. Ayan. So DMC, then LTG. Check natin LTG, guys. For LTG, okay, pulahan pa rin. Medyo ingat lang dito kasi crossover na to which is bearish. Ayan o. Bearish crossover sa weekly chart. Okay. So sa ngayon, pagka sinilip natin yung ano niyan, wait lang. Ayan. Yung kanyang price 10.06. So next possible support dito sa 9.9. At pwedeng bumalik, ano? So remember guys, yung ating pattern dito, same ng karamihan, sideways. So typical yung mga na-update natin, talagang matagal gumalaw, ano? Matagal yung ano dito guys rotation. Especially pagka mga blue chips. Ayan, no? So pagka ano siya, tag-breakout dito sa may 10.6 pataas, solid na yan. Okay, panigurado. Medyo malayo pa ngayon, kaya don't expect muna na na bigla magbe-breakout to. Of course, it takes time. So hindi pwedeng biglaan yan, guys, no? So dito tingnan natin. So ang pinakamalapit dito nga yan, 9.9. Malapit din dun sa may 200-day moving average natin. Ayan. Next, LTG, TEL. Ayan, silipin natin TEL, guys. Weekly chart. Same pa din dito, no? Sa may green box, somewhere here sa 1455, 1460. May confluence dun sa may 200. Sa support natin sa horizontal plus sa trend line. Oh, ayan. So pwedeng ano dyan, magkaroon ng bounce. Hit, then bounce, no? Hit and bounce. Then sa ano natin, sa daily chart, lipin natin. So sa malamang nga dun okay, sa may trend line na yan. So medyo ano to, medyo solid to, no? Ang sinisilip natin dito, opportunity, yung bounce play. Ayan, 40 EL, ano. Next natin, ALI, plus 2, guys. Silipin natin dito sa weekly chart. So, almost nag-touch na dito sa green box. Of course, ito yung sinasabi natin na minimum, ano, support. So, let's see, guys, kasi pwede pa itong bumalik dito, 33.6, or yung worst, yung sinasabi natin, somewhere here. So, 28 na to. Ayan, kasi ano na to, trend na to, guys. Of course, ayan, no? Na-hit ulit. Okay, bagsak. Bounce. Na-hit ulit. And possible, ganun yung mangyari. Ayan, kaya, of course, may idea na tayo kung ano yung pwedeng mangyari for ALI. Ayan, kasi yun na yung ano dito nakita natin, no? Ayan, kaya dapat ano tayo, be aware tayo sa mga worst case scenario na possible mangyari. So for now, speaking of sa daily chart, yung close niya 35.35, malapit sa support. Somewhere here 34.98. Kung mag-round up tayo 35. So pwedeng mahit yan, guys, no? First support, of course, and i-check natin ulit kung mag-hold ba dyan or hindi, no? And last but not the least, globe. For globe, check natin muna sa weekly chart. So sa weekly chart, talaglag na, guys. Okay, so hindi nag-hold dun sa may first support na sinabi natin, 2350. Yung closing niya 2310, 2310.
next possible support somewhere here sa 2250. Ayan. So, yung po yung nakikita natin dyan, ano, for globe base sa weekly chart. So, remember guys, divergence to nag-play out na siya, no? So, maybe dito or dito guys, ayan, sa 2155 na to. Ayan. Since meron tayo ditong 200-day moving average, no? Then sa daily chart, check natin. So possible kasi dun muna i-stop niya dito sa 2250 na to, no? 2250, ito yung support natin. Ayan. And even dito guys sa daily chart. Ayan. So, I think tapos na po tayo at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.